Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 2781. Anong nangyayari? Anong nangyari kay Jack matapos na itapon ko sa bangin? Ano ang nagpalakas sa kanya? Kahit ang kanyang aura ay naging labis na. Nagbabanta naisip ni Natalie. Boom! Pagkatapos, nakita niya ang isang nakakatakot na puwersa ng material sa paligid ng katawan ni Jack. Ang mga squalls ng itim na hangin ay umuungal saan man. Lumipas ito at ang mundo ay nagbago ng kulay. Sa susunod na segundo, ang tribo ng Raksasa at mandirigmang nababalot ng puwersa ay narinig ang pagstri sa sakit. Ang kanilang balat ay umusbong at natuyo ang kanilang figure. Nakahinga sila ng hininga na mulat ang mga mata, tila takot na takot. Hiss! Bigla, lahat mula sa tribo ng Raksasa ay nakaramdam ng panginginig at tinak sa kanilang mga ulo ay buzz. Ano yon? Nakakakilabot. Kudlit. Nang hina ang mahina na katawan ni Natalie sa kakilakilabot na tanawin. Nanatili ang mukha niyang sobrang lamig at galit. Ilan sa mga mandirigma sa tribo ng Raksasa ay pinat. Lumutang si Jack sa hangin, tumatawang mapangahas, ang kanyang mga mata at mukhang masama sa pang-aasar niya. Ang kapangyarihang ibinigay ng hari ng patay kay Jack ay hindi kapanipaniwala. Malakas. Para nakawin ang napakaraming buhay sa isang paglipat lamang nito. Ang mga mata niya ay guwang sa kabaliwan. Naisip niyang patayan iyon si Natalie at makakakuha ng kumpletong kontrol sa ibabaw ng tribo ng Raksasa. Buzz! Gayunpaman, sa lalong madaling pag-iisip na sumilay sa kanyang isipan, isang ulap ng itim na ambon ang nabuo sa likuran ni Jed at pagkatapos ng madilim na anino na may mga mata na umiikot at magkahalong damdamin ang lumabas mula sa itim na ambon. Si Chester iyon. Jack, huwag kalimutan ang hari ng patay ay binigyan ka ng isang gawain at iwanan ang tribo ng Raksasa, and huwag mong patayin silang lahat, sabi ni Chester sa isang patag na tono. Matapos palayain si Jack at ang kanyang mga tao mula sa mundo ng multo, ang hari ng patay ay sadyang sinabi kay Chester, lihim na tinahak ang pangkat upang maiwasan si Jack. Mula sa pag-arte ayon sa kanyang gusto. Gusto ni Chester na pigilan si Jack nang siya ay nagsimulang bayuhan ang tribo ng Raksasa, ngunit ang pag-iisip ng kanyang buhay na nasa mga kamay ng hari ng patay na ginawa. Kaya, sumuko na siya, hindi siya maaaring magbago kahit ano kahit na sinubukan niyang pigilan ang trahedya. At ubili na huminto si Jack ngunit tumango kay Chester gayunpaman. Panipi, makakasiguro kang hindi ako kikilos pabigla-bigla. Hindi ko nakalimutan ano man ang sinabi sa akin ng hari ng patay. Panipi. Tapos, tumingin siya kay Natalie at malakas na inihayag, Natalie, ikaw at ako ay magkaiba ng mga pangitain. Mula ngayon, ikaw at ako ay walang kinalaman sa isa't isa. Gayunpaman, tinatanggap kita anumang oras kung nais mong dalhin ang tribo ng Raksasa ay aatake ako, ngunit gusto mo na masyuna na isipin ang tungkol sa mga kahihinatnan. Kinawi niya ang kanyang kamay at libo-libong kanyang mga tagasunod ay nagmarcha. Kasama siya, Panipi, Terena, Panipi, wala sa natitirang tribo ng Raksasa ang naglakas loob na habulin siya, si Jack ay naging napakasindik na ang paglaban sa kanya ay pagpakamatay. Sino ang gugustuhin upang ipagsapalaran ang kanilang buhay? Si Natalie ay nakaugat sa lugar, ang kanyang mukha ay kumikibot at ang mga kalamnan. Habang nakikipag-usap na may magkasalungat na emosyon. Umalis na si Jack, parang, ako, dapat ay maghanap ng mabilis na solusyon sa siyam na kontinente. Kudlit, lahat, linisin ang battlefield. Magpadala ng isang utos sa The Nine Continents kaagad, utos niya sa mga tao. Sa paligid niya, oo, kamahalan. Ang mga tao ay tumugon. Samantala, bumalik si Chester sa Ghost World sa pamamagitan ng kaluluwa nag-aalok ng daan pagkatapos ni Jack at ng kanyang mga tauhan ay umalis sa tribo ng Raksasa. Iniulat niya ang sitwasyon sa hari ng patay sa bulwagan at ang kanyang kamahalan ay parang nasiyahan. Hindi masama, Chester, naging daan ka na at nagsusumikap kamakailan. Hindi mo kailangan sundin ang pag-unlad ni Zhangju, ngayon, maaari kang magkaroon ng isang mahusay na pahinga, pagpuri ng hari ng patay. Pagkatapos noon, itinaas ng hari ng patay ang kanyang kamay at sumenyas kay Chester. Pumunta ka, balisa, si Chester. Paano siya mamamahinga kapag nagkaroon siya ng ganoong puot Zhang Ju? Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na hindi sang-ayon sa nagpapataw na hari ng
Patay na tumalikod siya at lumabas ng hall pagkatapos binibigkas ang isang mahinang tugon. Kabanata 2782. Nang lumabas si Chester, naramdaman niya na medyo nakakalungkot habang nakatingin siya sa underworld sa paligid niya. Bagaman siya ay inutusan ng hari ng patay, hindi siya pamilyar sa Ghost World man. Siya ay walang kamalayan na lumakad papunta ipinagbabawal na lugar ng Ghost World habang nakatuon sa kanyang saloobin. Ang ipinagbabawal na lugar ng Ghost World ay kung saan ang masasama ay pinarusahan. Mayroong 36 na mga antas ng purgatorio at ito ay naging unting sumisindak bilang ang nadagdagan ng mga antas ang mga hukbo ng multo na tumigil sa purgatorio ay hindi tumigil. Si Chester habang siya ang sinugo sa hari ng patay. Bagkus, napaka-magalang nila sa kanya. Bagaman si Chester ay may pag-iisip na handa, hindi niya mapigil ang tumanggap ng isang matalim na hininga nang makita niya ang malagim na eksena. Ang bawat antas ng purgatorio ay puno ng maraming mga masasamang tao mula sa siyam na mga kontinente. Ang ilan sa mga masasama, ang mga tao ay pinahirapan ng apoy. Sila ay inihaw sa apoy, samantalang ang iba ay nakapikit at putol ang ilong. Ang lurid na mga detalye ay nakakatakot. Gayunpaman, hindi nagtagal ay kumalma si Chester. Minsan ay dumaan siya sa marami sa sahig, nakita ni Chester ang isang malaking pool ng apoy sa harap niya. Ang isang tao ay nakasabit sa gitna ng pool, puno ng dugo at tumingin siya ng miserable. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay sumilaw sa hindi mapigil ang kabaliwan. Gulat na gulat si Chester habang naglalakad nagtataka at naisip ang sarili, sino ang taong ito? Bakit siya sobrang tigas ng ulo kahit na napasailalim na sa ganoong pagpapahirap? Parehong oras, ang taong nakabitin sa itaas ng firepool ay biglang tumaas ang ulo at nagkasalubong ang titig ni Chester. Natigilan si Chester at tiningnan ang mukha ng lalaki, at sa parehong oras, isang bakas ng magkahalong damdamin ang tumaas sa puso niya. Ito ay ang Donahue. Pagkatapos, ang mga sulok ng kanyang bibig ay umikot. Nagbubunyag ng ngiti, si Donahue ay gumawa ng maraming kasamaan. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, siya ay nabilanggo noong ika-36 ng antas ng purgatorio sa Ghost World. Pinahirapan siya araw at gabi. Si Chester akala niya mapalad siya na makita si Donahue naghihirap sa kanyang sariling mga mata. Nabigla sa spot si Chester. Bakit siya nandito? Patay din siya. Hindi, wala. Siya at walang multo na hukbo na humahawak sa kanya. Tulad ni Donahue malalim pa rin ang iniisip, tumawag si Chester nang nakangiti. Donahue, hindi ko akalain na makikita-kita dito, ngunit ang isang tulad mo. Siguradong nararapat sa ganitong kapalaran, ginisyon siya ni Donahue. Chester, hindi na kailangan magalak. Bilang Eternal Life Palace Sect Master, papatayin mo ang mas kaunting mga tao kaysa sa akin. Kung hindi, bakit ikaw nandito? Ako ang sinugo ng hari ng mga patay. Siyempre, narito ako, maikling sagot ni Chester. Nagulat si Donahue habang nakatitig ng blanco kay Chester. Nawala siya sa mga salita. Siya ang utos ng hari ng patay. Paanong nangyari Kudlit? Pagkatapos ng ilang segundo ng pagiging stupefied, Donahue sneered, akala ko ikaw mahusay ngunit ikaw ay naging isang aso na nagtatrabaho para sa hari ng patay. Panipi, ngumiti si Chester at hindi tumugon. Kung sinabi ito sa kanya ni Donahue isang taon nakalilipas, galit na galit siya, ngunit ang mga bagay ay naiiba noon. Si Donahue ay patay at siya ay nasa purgatorio, doon ay hindi kinakailangan para si Chester upang maging pinuno. Si Donahue, si Chester ay tumingin kay Donahue at sinabing, ako talaga ay nasiyahan na, makita ka, ang banta ay nagtatapos hanggang dito ganito ngayon. Tapos siya ay tumalikod at umalis. Ang sama ng mood ni Chester at nang makita si Donahue ay naging lubos na masaya. Gayunpaman, tumigil ang sigaw ni Donahue. Si Chester ay nasa kanyang mga track, hang on. Panipi, huminto si Chester, nakasuot ng kakaibang ngiti. Gitling. Kabanata 2783. Ang mga mata ni Donahue ay pumitik at siya ay dahan-daang sinabi, dahil ikaw ay isang utos sa ilalim ng lupa, dapat mayroon kang pribilehiyo, tama? Panipi, kumunat ang noo ni Chester at tumingin kay Donahue. Bakit mo natanong? Huminga ng malalim si Donahue.
Sasabihin ko ang sikreto kung ilalabas mo ako. Ano? Tandang pananong tandang padamdam. Nagulat si Chester sa kahilingan. Pagkatapos, umiling siya at ngumiti. Donahue, nabaliw ka na ba mula sa pagkakulong? Sa palagay mo ba posible para makalabas ka? Panipi, mukhang determinado si Chester nang siya ay sumagot sa isang maalab na pamamaraan. Si Donahue ay isang kontrabida at siya ay may matagal ng paninindigan na puot kay Chester at sa kanyang mga kapatid. Paano siya pakakawalan ni Chester? Tumawa si Donahue at pinagtawanan si Chester nang siya ay matigas ang ulo tungkol sa kanyang desisyon. Chester, inaangkin mo na ang isang patayong Ginoo, ngunit ngayon naging traidor sa siyam na mga kontinente sa pamamagitan ng pagiging utos sa hari ng patay. Nagtataka ako kung paano ang mararamdaman ng mga tao sa The Nine Continents. Ay, pakiramdam kapag nalaman nila. Ang sumbong, biglang nagalit si Chester. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Donahue at sinabi ng dahan-dahan, ang hari ng patay ay ambisyoso at nais na makontrol ang siyam na kontinente. Labis niyang kailangan ang ilan sa mga makapangyarihang sa The Nine Continent na magsasaka upang maging kanyang mga alagad. Nang ako ay unang pumasok sa Ghost World, ang hari ng mga patay ay nag-alok sa akin, ngunit ako ay tumanggi. Panipi, pagkatapos sumulyap si Donahue kay Chester ng may halong emosyon. Hindi ko akalain na ang matuwid na sectmaster na si Chester ay magsisilong sa hari ng mga patay. Hahaha, panipi, lumitaw ang Donahue na mapagmataas noong siya ay nagkomento tungkol kay Chester. 3 taon na ang nakalilipas, pumasok si Donahue sa Ghost World matapos na atakihin at pinatay ng isang higanteng sawa sa lambak ng kamatayan sa lihim na desertadong lihim na rehiyon. Sa oras na iyon, ang hari ay itinapon ng patay si Donahue sa purgatorio para sa kanyang masamang gawain. Gayunpaman, ang hari ng mga patay sa lalong madaling panahon ay ipinatawag si Donahue at tinanong siya kung siya ang magiging minya niya. Si Donahue ay isang bihirang magsasaka sa Dasham Inc. mga kontinente, kung tutuusin, kahit na siya ay gumawa ng maraming masasamang gawain. Kahit na siya ay masama, siya ay labis na mayabang. Hindi niya nais na magsumite ang kanyang sarili sa pamumuno ng hari ng mga patay. Nakanganga si Chester habang nakaharap sa pangungutya ni Donahue, ngunit siya ay walang imek. Si Chester ay sumilong sa hari ng patay dahil wala siyang ibang pagpipilian. Kung hindi ito para kina Daryl at Dax, pati na rin bilang kanyang paghihiganti laban kay Sangju. Reincarnated sana si Chester sa matagal na panahon pagkatapos ay muli, paano niya magawa aminin ang katotohanan kay Donahue. Sa parehong oras, si Chester din ay nagulat. Ito pala ay ang hari ng talagang nilayo ng patay na mamuno sa siyam na kontinente. Si Chester napagtanto na may mali nang gumawa ang hari ng patay, si Jed at ang iba pa ay hiwalay sa tribo ng Raksesa. Matapos kumpirmahin ang katotohanan kay Donahue, si Chester ay naging malabo. Kung ito ang kaso, maaari ba akong magpatuloy nagtatrabaho para sa hari ng patay? Umilo ang mga mata ni Donahue nang nanatiling tahimik si Chester. Kahit na 3 taon ako nakakulong dito, alam ko ng maraming tungkol sa mga sekreto ng hari ng patay. Kung hahayaan mo ako na, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Hindi pa ba palagi mo itong nakikita bilang iyong tungkulin na magbigay ng kontribusyon sa ikabubuti ng siyam na kontinente? Sabi ni Donahue. Hindi sinagot ni Chester si Donahue, ngunit huminga siya ng malalim at sinimulang isipin na si Donahue ay nagtaksil. Kahit na totoo ang sinabi niya, minsan na siya na pinakawalan, marahil ay gagawa siya nang masama. Muli naisip ito ni Chester at sumulyap kay Donahue. Donahue, ikaw ay hindi ako dapat lokohin. Kilala ko ang hari na yan ng patay ay mapaghangad, ngunit ito ay magiging isang sakuna para sa The Nine Continents kung papayag ako na pumunta ka. Ikaw ay maaaring masiyahan sa pagpapahirap dito. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis. Ang mga mata ni Donahue ay mapula habang pinanood ang pag-alis ni Chester at sumigaw siya, Chester, magsisisi ka. Sa gagawin mo siguradong pagsisisihan mo. Panipi, gayunpaman. Hindi siya narinig ni Chester at di nagtagal ay umalis sa purgatorio. Samantala, ito ay gabi na, sa loob ng North Mona. At ang palasyo ng Lothar sa loob ay maliwanag pa rin na naiilawan ng palasyo. Na nagpatrolya ang mga tanod sa bakuran. Gitling 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 gitling.
Kabanata 2784. Whoosh! Tahimik na lumapit ang isang madilim na anino. Ang matalino at kaakit-akit na figure. Ay, nagkaroon ng determinadong tingin. Si Daryl iyon. Galit siya nang siya nalaman na si Zhangju ay nasa Lothar Palace. Akala niya matapang ito kay Zhangju, naiisip niya na nagpahinga sa kama ni Empress. Chang'er at pag-uugali na iyon ay hindi nagparaya. Napagpasyahan niya na kailangan niyang tanggalin si Zhangju kahit na gabi. Pagkatapos, sa kataas-taasan na kumperensya, sasabihin niya sa lahat ang katotohanan at linisin ang kanyang pangalan. Di nagtagal, si Daryl nakarating sa pasukan ng Lothar Palace nang hindi nakita ng mga tanod ng palasyo. Sa pagkakataong iyon, sa katatakutan ni Daryl, siya ay narinig ang isang nalulumbay, malambing na boses na darating galing sa palasyo. Tumunog ang tao, sa sakit na parang mula sa isang tiyak na mahiwagang kapangyarihan nanginginig si Daryl. Sa gulat, kumunat ang noo ni Daryl, si Zhangju ay hindi mapigil sa kama ni Chang. Wala siyang oras na mag-isip bago siya nagmamadaling pumasok sa bedroom. Siya at dumaan sa ilang butil at sa mga kurtina ng organza sa harap ng kanyang mga mata. Lumapag sa dragon at phoenix bed. Tuluyan nang natigilan si Derry. Nang si Zhangju ay wala sa dragon at phoenix bed, sa halip nagkaroon ng magandang figure. Isang babaeng may isang perpektong figure inilatag doon tulad ng isang magandang gawa ng sining. Napakaakit niya. Ang isa ay hindi maaaring kayang alisin ang kanilang mga mata off. Tila ang maselan niyang mukha ay eksaktong katulad ni Chang'er, ngunit naramdaman ni Daryl na kulang ang babae sa ugali ng isang ina sa bansa. Malinaw na peke siya. Makalipas ang ilang segundo, nag-react si Daryl. Siya ay galit na natagpuan ni Zhangju at may magpapanggap na Daryl at pagkatapos, kumuha siya ng ibang Chang'er. Sinong nandyan? Ang peking Chang'er iminulat ang kanyang mga mata nang marinig ang kilusan. Nabigla siya nang makita si Daryl at mabilis na umabot ng matagal ng payback. Sa tabi niya, gayunpaman, si Daryl ay mas mabilis. Nag-zoom siya pasulong sa nick of time. At itinaas ang kanyang kamay upang mag-tap. Sa mga peking akupo ni Chang'er biglang, ang peking katawan ni Chang'er ay nanginginig at tumigil siya sa paggalaw. Panipi, sino ka? How dare you to trespass sa Lothar Palace? Sigaw ng peking Chang'er, na parang pupunta at lunukin mo ng buhay si Daryl. Ang babae ay si Lin Karsten at sinabi sa kanya ni Zhangju na magpanggap na Chang'er. Bagaman mayroon si Zhangju na ginanap ang paghahanap ng kaluluwa na diskarte kay Chang'er, siya rin ay masigasig. At paminsan-minsan ay may mga bagay na nagkamali na inis sa kanya. Gayunpaman, ang kataas-taasang kumperensya ay papalapit na, kaya wala siyang pagpipilian ngunit upang makahanap ng iba na papalit kay Chang'er. Hindi kilala ni Lindsay Daryl sapagkat hindi niya siya nakita dati. Hindi sinagot ni Daryl si Lin sa halip, hinimok niya ang kanyang panloob na enerhiya upang mag-deploy ng isang protection na kalasag sa pasukan. Hindi magagawa ng mga bantay sa labas ni marinig ang paggalaw sa silid ng kama kapag ginang kalasag ay nasa lugar na. Who are you? Paano ka nakapasok sa aking mga silid kama? Alam mo ba kung sino ako? Lumabas ka sa palasyo ko. Ang natarantang sigaw ni Lin kay Daryl. Siya ay naglilinang at hindi niya inaasahan na isang nanghihimasok sa panahon ng isang mahalagang bahagi. Dahan-dahang naglakad siya papunta kay Lin. Tinawag mo ba akong matapang? Ikaw ang matapang. Nagpapanggap ka na si Chang'er at nakatira sa Lothar na palasyo. Kung may nakakaalam, ang ulo mo sigurado ngayon ay gumugulong. How dare you say that? Ako ay si Chang'er. Sigaw ulit ni Lin. Si Daryl din ay tamad na mag-drag sa kalokohan na ito, kaya malamig niyang sinabi, okay, hindi. Muna, kailangan magpanggap masasabi ko sa isang tingin na ikaw ay si Chang'er. Kaso hindi, alam na ako si Daryl. Panipi, ano, nagulat si Lin nang siya ay narinig ang pagtatapat. Siya ba ang Elysium? Gatesec, Master, Daryl. Hindi ba sinabi ni Zhangju na siya nga nakulong sa Holy Saint Sect? Nakita niya si Daryl na unti-unting lumalapit sa kanya. Habang pinoproseso niya ang kanyang saloobin. Kabanata 2785. Lumayo ka sa akin, sinabi kong lumayo ka mula sa akin. Nagpanik si Lin nung siya ay naramdaman ng makapangyarihang aura ni Daryl habang siya ay nanginginig sa takot. Si Daryl ay hindi tumugon sa kanyang pagsusumamo at maluwag na lumubog sa isang upuan. Sa tabi niya, naramdaman niya na ang peking si Chang'er ay makatarungan sa antas ng
Martial Emperor at hindi man lang banta sa kanya. Ngayon sabihin mo sa akin, sino ka? Gayon din asan si Zhang Ju. Ikiling ni Daryl sa kanya, at tumungo upang tumingin kay Lin. Parang siya ay wala siya sa mood para sa negosasyon. Mahigpit na kinagat ng labi ni Lin. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, sagot ni Lin. Alam ko na ikaw ay nagpapanggap lang na si Chang'er. Ikaw ba, iniisip mong naglalaro ka na pipi ay may anumang epekto sa akin? Sinasabi ko sa iyo na may mga bantay sa paligid ng palasyo, hindi mo kaya tumakas. Ang ekspresyon ni Lin nagbago at malamig niyang sinabi siya ay nagpapanggap na kalmado habang nagsasalita. Ngunit paminsan-minsan, ang mga mata niya ay nangingilid sa may bandang likuran sa likuran niya. Si Daryl ay nagmamasid ng kanyang mga micro-reaksyon ng wala pagpapakilala. Nito, sa susunod na segundo, tumayo siya at binigay kay Lin ang pataas at pababa. Panipi, itatanong, kung ikaw na naman, sino ka? Nasaan si Zhang Ju at Chang'er? Sinabi ko na sayo na hindi ko alam. Ngumisi ang kanyang mga ngipin bilang sagot. Siya ay sobrang flustered, ngunit hindi siya naglakas loob na magtaksil kay Zhang Ju, kaya siya lamang ang nakakagrit sa kanyang ngipin, sinusubukang hilahin ang mahirap na mga oras. Ngumiti si Daryl, hindi pinapahamak si Lin sa may mga katanungan. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang ulo at sumulyap sa gilid ng hall at bumalik, sumilip ka na sa tabi ng bulwagan, mayroon bang isang bagay na misteryoso doon? Tapos, naglakad na siya sa hall, at tiningnan, ngunit siya ay hindi makahanap ng anumang kainahinala. Ito ang paningin ng babae dito, upang maging isang bagay na hindi maganda ang nangyayari dito. Naging paranoid si Lin nang makita ang ginagawa ni Daryl, sabihin mo sa akin. Anong meron dito? Bumaling si Daryl at malamig na tanong. Mahigpit na kinagat ni Lin ang labi niya bilang kung mas gugustuhin niyang mamatay kaysa sumuko. Kay Daryl, okay, dahil ikaw hindi kooperatiba, huwag mo akong sisihin para sa anong mangyayari sa susunod. Huminto si Daryl nagsasalita ng kalokohan at naglakad papunta sa malamig na si Lin. Tapos, hinailan niya ang labi niya para boxen at kumuha ng isang tableta at mabilis na pinalamanan ito sa kanyang bibig. Tulog. Bago pa mag-react si Lin, nilamon niya ang tableta. Ikaw, ano ang ginawa mo? Anong binigay mo? Si Lin tumingin kay Daryl, parang nagpapanik. Ngumiti si Daryl sa reaksyon ni Lin. Bakit? Natatakot ka ba ngayon? Sabi mo mas, gugustuhin mong mamatay kaysa sumuko sa akin ngayon lang. Ano ngayon? Hindi mo ba mahawaken? Natatakot ka bang mamatay? Pang-aasar niya naging mas malamig ang tono ni Daryl at tinitigan niya ng mabuti si Lin. Meron ka bang narinig na Heaven Cult Elixir? Si Daryl binigyan siya ng Heaven Cult Elixir. Heaven Cult Elixir. Napailing si Lin siya ay sumabog sa isang malamig na pawis bigla. Ito ang nauna sa kanyang oras ng pagdinig ng Heaven Cult Elixir. Wala siyang alam tungkol dito at iyon ang dahilan kung bakit siya nagpanik. Mamatay ka sa loob ng isang taon kung wala pang kontra magkakaroon ka ng ulcer at mamamatay sa isang masakit na kamatayan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukang i-channel ang iyong panloob na enerhiya at iturok ito sa acupoint ng heaven. Aura, nakaramdam ka ba ng pamamanhid at sakit? Malamig na sabi ni Daryl. Sinubukan agad ito ni Lin. Ang ekspresyon niya ay biglang nagbago ng kumalat ang takot. Square mukha niya. Binigyan mo ako ng lason. Ikaw, ano ang sinusubukan mong gawin? Anong gusto mo? Tuldok. Napakasimple nito. Basta sagutin ang tanong ko at sabihin sa akin ang sikreto ng side hall na ito. Kung hindi man, hihintayin mo lang ang lason upang kainin ka mula sa loob labas ng dahan-dahan. Biro ni Daryl. Sa totoo lang, ayaw gamitin ni Daryl ang Heaven Cult Elixir. Pagkatapos ng lahat, ito ay napakamalupit sa kanya na gawin ito, ngunit walang ibang pagpipilian. Upang hanapin si Zhang Ju at mabilis na makita si Chang'er, hindi siya nakapagpahinga. Kabanata 2786. Sasabihin ko sa iyo, nanginginig si Lin. Pagkatapos, malinis siyang dumating nang wala pag-aalangan, nasa ilalim si Empress Chang'er. Dahil pag-aresto sa bahay. Hindi ko alam kung nasaan siya eksakto at si Zhang Ju ay naroon. Si Zhang Ju ay palaging napakamaingat. Siya ay hindi nais na maistorbo sa panahon ng kanyang paglilinang at iyon ang dahilan kung bakit siya ang emperador ng Chang'er Slaughter Palace.
Karaniwan, ang mga tao ay hindi papasok dito sapagkat ito ay ang kama sa kama ni Empress Chang'er. Panipi. Pagkatapos, tinuro ni Lin ang isang porselana na vase sa likuran ng hall. Panipi. Mayroong isa. Dun lumipat ka doon. Boom! Hindi nagatubili si Daryl. Tumakbo siya pasulong at binagsak si Lin sa pag-atake ng palad. Pagkatapos, mabilis siyang humakbang sa porselana na vase. Click! Matapos niyang iikot ang porselana na vase, siya ay narinig ang isang malakas, at malutong na tunog. Isang sikretong pinto ang lumitaw sa pader at sa likuran nito isang lihim na daanan, na nagpalawak at pababa. Nasa sabik si Daryl na tuklasin ang sikreto sa pinto ni Zhangju. Oh, Zhangju, ikaw ay nagtago ng mabuti, subalit natagpuan kita sa huli. Pumunta siya sa sikretong daanan ng tama ang layo. Maya-maya, umabot na siya sa dulo ng daanan at nakarating sa kamanghamanghang lihim sa ilalim ng lupa sa silid. Hindi nagtagal, natapos ni Daryl ang lihim na daanan at nakarating sa isang nakamamanghang lihim. Sa ilalim ng lupang silid nakita niya ang sikreto at napakaluho ng silid na pinalamutian ng gintong kasangkapan kahit saan pagkalipas na makalusot na siya sa kabilang dulo ng daanan, siya ay nabati ng tatlong pader na nakaharap sa pintuan mayroong malaking tansu na salamin sa bawat isa sa tatlong dingding. Nakita niya ang mga salamin ay higit pa sa 2 yard ang taas. Ang kanilang mga disenyo ay simple at matikas na may magandang mga pattern. Sa unang tingin, tumingin sila tulad ng mga sinaunang borloloy. Bukod dyan, isang kakaibang espiritual na kapangyarihan ang tila na dumadaloy sa loob ng mga salamin na tanso. Hindi pansin ni Daryl ang mga salamin na tanso. Sa halip, ang kanyang titig ay nakakulong sa taong nakaupo sa gitna ng lihim na silid. Ito ay si Zhangju. Umupo si Zhangju doon nagmumuni-muni, nakatuon sa kanyan. Paghinga at estado ng pag-iisip, isang layer ng puting ambon ay nasuspine sa itaas nung ulo, at dapat siya ay nasa isang kritikal na panahon ng kanyang paglilinang, ang mga mata ni Daryl ay agad na naging kasing pula ng dugo nang siya ay nakita si Zhangju. Buzz! Ang susunod na segundo, hinimok ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya at nahit si Zhangju pabalik na may atake sa palad. Ang hangin ay napunit kung saan man siya dumaan. Desidido si Daryl na patayin si Zhangju on the spot, kaya't gumamit siya ng 80% ng kanyang panloob na puwersa gamit ang palad na atake, na kung saan ay sumisinde. Si Zhangju ay hindi namalayan ng sinumang pumapasok sa sikretong kamera, dahil siya ay ganoon at masigla sa pagninilay at siya ay nasa isang kritikal na tagal ng panahon. Ni sa oras na nadama niya ang anumang panganib, ito ay huli na. Boom! Ang atake sa palad ay tumama sa likuran ni Zhangju ng mahirap. Napaungol siya siya ay pinadalhan ng lumilipad hanggang sa matamaan ang pader ng katawan niya at siya ay nahulog sa lupa. Nagpumiglas si Zhangju na tumayo at galit nang makita niya iyon. Si Daryl, damn it, hindi kita inaasahan na lumabas ng Holy Saint Sect kaya. Masungit na sinabi ni Zhangju, kahit na bagaman sinugod lang siya. Yan ay isang kilos ng kanyang pagkontrol sa madla. Sumimangot si Daryl. Si Zhangju ay napakalakas, ang atake sa palad ay ginawa na may 80% ng lakas ni Daryl ay hindi sumakit ng kaunti kay Zhangju. Gayunpaman, siya ay nasugatan si Daryl ay hindi nagpapanik. Zhangju, mamamatay ka ngayon. Malamig na sabi ni Daryl. Pagkatapos, tumalon siya sa hangin at sisingilan ng diretso si Zhangju. Si Zhangju ay nasa kagaanan kahit na sinangil siya ng buong-buo ni Daryl. Tumawa siya ng malakas. Gusto mo patayin ako? Masyado kang kumpiyansa. Ikaw ay pumasok sa pintuan ng mag-isa, iniligtas ako ng maraming problema. Tapos siya ay umungol ng ilang mga spells. Whoosh! Biglang nakita ni Daryl ang tanso na nakaharap sa kanya, bigla ang salamin ay naging sinag ng ilaw. Nahuli siya at ang kanyang katawan ay naiilaw ang ilaw bigla na lang. Siyang nakaramdam ng pagkahilo at ang panloob na enerhiya sa kanyang larangan ng enerhiya Y. Parang naapektuhan. Si Daryl ay galit na galit, ano nga ba ang tanso na salamin? Ang ilaw na inilalabas ay maaaring makaapekto sa lakas ng tao. Grabe! Kabanata 2786. Sasabihin ko sa iyo, nanginginig si Lin. Pagkatapos, malinis siyang dumating nang wala pag-aalangan, nasa ilalim si Empress Chang'er. Dahil pag-aresto sa bahay. Hindi ko alam kung nasaan siya eksakto at si Zhangju
Ay, naroon. Si Zhang Ju ay palaging napakamaingat. Siya ay hindi nais na maistorbo sa panahon ng kanyang paglilinang at iyon ang dahilan kung bakit siya ang emperador ng Shang Erslotar Palace. Karaniwan, ang mga tao ay hindi papasok dito sapagkat ito ay ang kama sa kama ni Empress Chang'e. Panipi. Pagkatapos, tinuro ni Lin ang isang porselana na vase sa likuran ng hall. Panipi. Mayroong isa. Dun lumipat ka doon. Boom! Hindi nagatubili si Daryl. Tumakbo siya pasulong at binagsak si Lin sa pag-atake ng palad. Pagkatapos, mabilis siyang humakbang sa porselana na vase. Flick. Matapos niyang iikot ang porselana na vase, siya ay narinig ang isang malakas at malutong na tunog. Isang sikretong pinto ang lumitaw sa pader at sa likuran nito isang lihim na daanan na nagpalawak at pababa. Nasa sabik si Daryl na tuklasin ang sikreto sa pinto ni Zhang Ju. Oh, Zhang Ju, ikaw ay nagtago ng mabuti, subalit natagpuan kita sa huli. Pumunta siya sa sikretong daanan ng tama ang layo. Maya-maya, umabot na siya sa dulo ng daanan at nakarating sa kamanghamanghang lihim sa ilalim ng lupa sa silid. Hindi nagtagal, natapos ni Daryl ang lihim na daanan at nakarating sa isang nakamamanghang lihim. Sa ilalim ng lupang silid nakita niya ang sikreto at napakaluho ng silid na pinalamutian ng gintong kasangkapan kahit saan pagkalipas na makalusot na siya sa kabilang dulo ng daanan. Siya ay nabati ng tatlong pader na nakaharap sa pintuan, mayroong malaking tanso na salamin sa bawat isa sa tatlong dingding. Nakita niya ang mga salamin ay higit pa sa 2 yard ang taas. Ang kanilang mga disenyo ay simple at matikas na may magandang mga pattern. Sa unang tingin, tumingin sila tulad ng mga sinaunang borloloy. Bukod dyan, isang kakaibang espiritual na kapangyarihan ang tila na dumadaloy sa loob ng mga salamin na tanso. Hindi pansin ni Daryl ang mga salamin na tanso. Sa halip, ang kanyang titig ay nakakulong sa taong nakaupo sa gitna ng lihim na silid. Ito ay si Zhang Ju. Umupo si Zhang Ju doon nagmumuni-muni, nakatuon sa kanyan. Paghinga at estado ng pag-iisip, isang layer ng puting ambon ay nasa spine sa itaas nung ulo, at dapat siya ay nasa isang kritikal na panahon ng kanyang paglilinang. Ang mga mata ni Daryl ay agad na naging kasing pula ng dugo nang siya ay nakita si Zhang Ju. Buzz! Ang susunod na segundo, hinimok ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya at nahit si Zhang Ju pabalik na may atake sa palad. Ang hangin ay napunit kung saan man siya dumaan. Desidido si Daryl na patayin si Zhang Ju on the spot, kaya't gumamit siya ng 80% ng kanyang panloob na puwersa gamit ang palad na atake, na kung saan ay sumisinde. Si Zhang Ju ay hindi namalayan ang sinumang pumapasok sa sikretong kamera, dahil siya ay ganoon at masigla sa pagninilay at siya ay nasa isang kritikal na tagal ng panahon. Ni sa oras na nadama niya ang anumang panganib, ito ay huli na. Boom! Ang atake sa palad ay tumama sa likuran ni Zhang Ju ng mahirap. Napaungol siya ay pinadalhan ng lumilipad hanggang sa matamaan ang pader ng katawan niya at siya ay nahulog sa lupa. Nagpumiglas si Zhang Ju na tumayo at galit na galit nang makita niya iyon. Si Daryl, damn it, hindi kita inaasahan na lumabas ng Holy Saint Sect kaya. Masungit na sinabi ni Zhang Ju, kahit na bagaman sinugod lang siya. Yan ay isang kilos ng kanyang pagkontrol sa madla. Sumimangot si Daryl. Si Zhang Ju ay napakalakas, ang atake sa palad ay ginawa na may 80% ng lakas ni Daryl ay hindi sumakit ng kaunti kay Zhang Ju. Gayunpaman, siya ay nasugatan. Si Daryl ay hindi nagpapanik. Zhang Ju, mamamatay ka ngayon. Malamig na sabi ni Daryl. Pagkatapos, tumalon siya sa hangin at sisingilan ng diretso si Zhang Ju. Si Zhang Ju ay nasa kaganan kahit na sinangil siya ng buong buo ni Daryl. Tumawa siya ng malakas. Gusto mo patayin ako? Masyado kang kumpiyansa. Ikaw ay pumasok sa pintuan ng mag-isa, iniligtas ako ng maraming problema. Tapos siya ay umungol ng ilang mga spells. Whoosh! Biglang nakita ni Daryl ang tanso na nakaharap sa kanya, bigla ang salamin ay naging sinag ng ilaw. Nahuli siya at ang kanyang katawan ay naiilaw ang ilaw bigla na lang. Siyang nakaramdam ng pagkahilo at ang panloob na enerhiya sa kanyang larangan ng enerhiya ay parang naapektuhan. Si Daryl ay galit na galit. Ano nga ba ang tanso na salamin? Ang ilaw na inilalabas ay maaaring makaapekto sa lakas ng tao. Grabe! Kabanata 2787. Sa kabutihang palad, ang sinag ng ilaw ay tumagal lamang
Nang ilang segundo, naramdaman lang ni Daryl ang kanyang buong katawan ay naging lundo. Pagkatapos na nawala ang ilaw, kinuha ni Zhangju ang bentahe ng pagkakataon. Bilang bump kay Daryl mula sa pagkabigla upang ipadala atake sa palad sa kanya. Umubo si Daryl at may lumabas na dugo at umuurong paatros. Ang kanyang mga mata ang kanyang sama ng loob kay Zhangju at na nakabantay siya. Asterisk sake, hindi katakatakang si Zhangju ay kalmado pa rin kahit sinugod niya. Ito ay lumabas na ang mga salamin na tanso at ang lihim na silid ay kainahinala. Naisip niya si Zhangju ay nakasuot ng isang panalong ngiti nang nakita niya ang reaksyon ni Daryl. Daryl, ang akala mo kakaiba. Sabihin ko sa iyo, kung ang tatlong salaming tanso na ito ay tinawag na ang Diablo na tinatakan ng salamin. Naiwan sila sa likuran ni Emperor Zuan Yuan at ito ay itinago sa Hilaga Aamona Palace. Ang mga tao lamang na alam ang mga sikreto nito ay si Emperor Howie at Chang'e. May isang mahiwaga at malakas na puwersa sa Devil Sealed Mirror. Ang isa ay mawala ng kontrol pansamantala sa kanilang mga kakayahang pisikal kapag nagningning ang ilaw nito sa kanila. Sa tingin mo kaya mong lumaban-laban sa akin kapag mayroon akong ganyang maalamat na item. Panipi, ang mayabang na si Zhangju ay puno ng ngiti nang ibalita niya iyon kay Daryl. Totoo nga iyong tatlong tanso ang mga salamin ay ang mga salamin na may selyo ng Diablo na pagmamayari ni Emperor Zuan Yuan. Noong unang panahon, si Emperor Zuan Yuan pinagbawalan silang gamitin dahil ang kanilang nakasisindak na kapangyarihan. Pagkatapos si Zuan Yuan ay pumanaw, ang Diablo, at ang mga sealed mirrors ay nahulog sa mga kamay ni Emperor Howie. Gusto ng Emperor Howie na makakuha kumpletong kontrol ng Devil Sealed na salamin, ngunit ang lakas sa mga salamin na iyon ay masyadong malakas at kaya niya potensyal na magdusa ng isang backlash kung siya ay pabaya. Maraming pagsubok ang sinubukan ni Emperor Howie ng ilang beses ngunit nabigo. At sa wakas, siya tornago ang mga ito ang layo sa lihim sa ilalim ng lupa. Sa silid ng North Mona Palace, 2 araw na ang nakakaraan, nalaman ni Zhangju ang tungkol sa pagkakaroon ng mga salamin na naselyohan ng Diablo sa pamamagitan ni Chang'e. Matapos maghanap ng mataas at mababa sa isang araw, sa wakas ay natagpuan niya ito. Pagkatapos nito, sinusubukan niyang alamin ang sikreto ng mga salaming seal ng Diablo sa lihim silid sumingit si Daryl sa sikreto. Nakamara tulad no Zhangju sa wakas naisip ang ilang bahagi ng lihim. Kahit na halos hindi niya natuklasan ang sikreto ng mga salamin na nabuklod ng Diablo, ito ay sapat na upang makitungo kay Daryl. Ito ba ang mga salamin na may selyo ng Diablo? Natigilan si Daryl na parang puso niya ay ligaw na matalo at nagkaroon siya ng masamang pakiramdam tungkol sa sitwasyong ito. F***sake. May ganyan bang umiiral sa mundo? Pansamantala ang isa ay nawalan ng kakayahang gumalaw kung kailan ang sinag ng ilaw nito ay sumisikat sa kanila. Ito ay, grabe, mayroong 3 sa Diablo na ito ang mga selyadong salamin. Kung magpapaliko sa sumikat, sino ang maswerteng iwasan mo? Naisip niya, hindi si Derry ay alam na si Zhangju ay walang malalim na pag-unawa sa Diablo na iyon. At sealed mirrors pa at kaya niya gamitin mo lang ito minsan bawat kalahating taon. Daryl, tapos na. Nasayang lang si Zhangju walang oras at sumigaw ulit ng spell. Pinapagana niya ang mga mirror na devil sealed na't di nagtagal, 2 nakasisilaw na sinag ng ilon ay nagniningning kay Daryl. Buzz! Sa parehong oras, si Zhangju ipinatawag ang kanyang panloob na puwersa at itinutok ito kay Daryl. Kahit na si Daryl ay handa sa pag-iisip, doon ay hindi. Paraan na, maiiwasan niya ang 2 sa mga sinag ng ilaw mula sa Diablo na naselyohan ng mga salamin at ang kanyang katawan ay agad na ayos sa lugar. Boom! Kaagad pagkatapos, si Zhangju gumamit ng isang paputok na malaki ang halaga ng lakas at hinagis ito kay Daryl. Umubo si Daryl na may dugo habang ang kanyang katawan ay itinapon sa malayo-palayo. Kahit na ang malakas na panloob na enerhiya ni Daryl ang lakas ay naroon upang protektahan siya, siya ay hindi mapigilan ang suntok ni Zhangju. Gulat at galit si Daryl. Isang malalim na pakiramdam ng takot ay lumago sa kanyang puso at siya ay tinitigan ng 3 nakakatakot na Diablo sa sealed mirrors. Si Zhangju ay hindi kapanipaniwala na malakas. Nasa kanya ang skybreaking axe at ang misteryosong Diablo na may mga selyadong salamin. Maaari ba siyang walang talo? Tila imposibleng
Pumatay sa kanya ang mamatay ngayong gabi, at si Daryl ay kailangang umalis sa lalong madaling panahon. Buzz! Naisip ni Daryl sa sarili, ngunit siya ay hindi na maimbestigahan pa. Siya ay binawi ang Heavenly Halberd at kinawayan ito ng ilang beses. Ilan iyan sa hampas na halos. Naubos ang kay Daryl na panloob na enerhiya, ngunit ang lakas nito ay sumisindak, at ang hangin sa kabuuan ng lihim na silid ay napunit. Sumimangot si Zhang Ju. Hindi siya naglakas loob na humarap sa atake at mabilis na iniiwas ito. Sinamantala ni Daryl ang pagkakataong ito upang mabilis na lumabas ng silid. Bumalik siya sa itaas ng lupa sa Lothar Palace, siya ay nawala sa gabi sa isang iglap. Nang isang mata, hinabol ni Zhang Ju si Daryl, ngunit ito ay huli na. Ang kanyang mukha ay naging masama, lalo na nung nakita niya si Lin, sino siya at iniutos na maging Peking Chang'er. Ang kanyang mga acupoint selyadong at tumingin ng miserable. Basura, lahat kayo ay basurahan. Panipi, naisip niya na mayroon siyang isang matibay na plano, gayon pa man nagawa ni Daryl. Dumula sa kanyang daliri, nakatakas si Daryl kahit na si Zhang Ju ay may tulong. Mula sa Diablo atin mga selyadong salamin. Iyon ay isang malaking dagok sa kanyang kakakuhan. Kabanata 2788. Nanginginig si Lin nang maramdaman niya ang galit ni Zhang Ju, pinigilan pa niya ang hininga na may takot. Biglang, higit sa isang dosenang mga tao ang sumugod ng mabilis matapos ma-alarma ng paggalaw sa loob ng palasyo. Ang pinuno ay may isang manipis na figure at pinong mga tampok. Ito ay alagad ni Zhang Ju. Karen Spencer, Master, anong nangyari? Tanong ni Karen. Nakahinga ng malalim si Zhang Ju. Samaire lang si Daryl at nakipag-away sa akin. Tandang padamdam, tandang padamdam, tandang padamdam. Nagulat si Karen nang malaman iyon. Pumutok si Daryl. Ang palasyo ng Lothar ay mababantayan, kaya paano siya nakapasok na walang pumapansin at nakahanap ng sikretong silid kung saan nililinang ni Master ang pag-iisa. Grabe ito. Iniisip kung paano siya pinahiya ni Daryl at ilang araw na ang nakakalipas. Naramdaman ni Karen ang isang bakas ng sama ng loob sa kanyang puso. Habang si Karen iniisipan, sinabi ni Zhang Ju ng patag, Karen, ihatid ang aking mga utos sa lahat ng mga piling tao at mga alagad ng walang katapusang langit sa organisasyon agad. Hilingin sa kanila na hanapin sa buong lungsod ng Imperial si Daryl. Iulat sa akin sa sandaling natagpuan siya at tandaan, maging alerto ang pangunahing mga sekta. Opo, Guru. Tumugon si Karen. May naisip tuloy siya at nagtanong, Guro, bukas ay angkin kataas-taasang komperensya. Ano? Dapat gawin kung hindi natin mahuhuli si Daryl ngayong gabi. Panipi, si Daryl ay makapangyarihan, at kung kaya nila hindi siya nahuli sa gabing iyon. Siya ay sa venue ng kataas-taasan komperensya bukas upang makagambala sa lahat ng kanilang mga plano. Pinagnilayan ni Zhang Ju, at pagkatapos, sinabi niya na may patay na mata, kung walang balita kay Daryl bago magbukang liwayway, kanselahin ko ang kompetisyon sa kataas-taasan. Kumperensya at pilitin ang mga pangunahing sekta upang sumuko at isumite sa akin. Madilim ang mukha ni Zhang Ju. Hawak niya ang kataas-taasang kumperensya sa pangalan ni Chang'er upang siya ay maging tanyag. Hanggat siya ang nanalo ng unang pwesto, siya ang makukuha at may kontrol sa Siyam na kontinente, walang duda. Kung sa bagay, ang malakas ay laging nanag sa mahihina. Gayunpaman, ang biglang paglitaw ni Daryl ay pinaramdam na nagbanta si Zhang Ju at siya. Nagpas siyang kanselahin ang laro. Kay Karen pumitik ang mga mata at tumango siya ng mabuti. Sige, maghahanda na ako ngayon. Pagkatapos, mabilis siyang lumabas ng Lothar palasyo habang si Zhang Ju ay malamig na nakatingin sa gabi sa labas. Daryl, kahit na mabaigo ang Holy Saint Sect upang mabitag ka, walang paraan na magagawa mo upang baguhin ang sitwasyon, naisip niya. Tuldok. Samantala, sumugod si Daryl palabas ng palasyo ng Lothar at bumalik sa palasyo ng sekta ng Jade. Pagpasok pa lang niya sa palasyo, siya ay nakita si Zoe Jen na nakaupo sa main hall. Kasama ang 2 taong nakahiga sa tabi niya, lahat ay nakatali. Mukha silang kawawa. Si Harold at Vito iyon. Si Reddy at ang isang dosenang piling mga babaeng alaga. Tumayo ng tahimik sa isang tabi, bawat isa ay may isang solemn na ekspresyon sa kanilang mukha. Nagulat si Zoe at natuwa nang tingnan ang pagbabalik ni Daryl at tumayo lahat ng Daryl, anong ginagawa mo dito? Okay ka lang? Kahit na siya ay hindi malinaw sa maraming
Mga sitwasyon, siya ay hinalinhan ng bumalik si Daryl ng ligtas. Tumingin si Reddy at, ang iba pa, sa bawat isa at saka tumingin kay Daryl na may halong emosyon. Sinabi sa kanila ni Zoe na, ang taong sumali sa sekta ay Elysium Gate Sect Master, ngunit hindi pa rin nila mapamahalaan ang pagkabigla nila nang muli nilang makita si Daryl. Ngumiti si Daryl kay Zoe. Ayos lang ako. Ano ba ang nangyayari? Hindi mapigil ang tanungin ni Zoe si Daryl na kumuha ng malalim na hininga at dahan-dahang nagpaliwanag ang sitwasyon sa kanya. Kabanata 2789. Bigla, sina Zoe, Reddy at ang iba pa ay nagalit sa ngalan ni Daryl. Ito, lumabas na ang kataas-taasang komperensya ay lahat na isang sabuatan na nilikha ni Zhang Ju. Si Zhang Ju ay nakakadiri. Nakuha niya na may magpapanggap na Daryl, at sinira ang reputasyon ng Elysium sekta ng Gate at nagbanta sa Empress na si Chang'e. Oo, ngayon, sa pangalan ni Empress Chang'e, lahat ng sekta sa Siyam na kontinente ay ipinatawag sa palasyo ng North Mona. Sigurado akong naka-up na siya. Kinumo siya ni Zoe at nag-browse sa komento. Pagkatapos, siya ay marahang sinabi kay Daryl, sinabi mo lahat ng aming ang mga sekta ay nahuli sa bitag ni Zhang Ju. Ano ang susunod na dapat nating gawin? Si Daryl pinag-isipan ito at sinabi ng may ngiti. Narito kami at si Zhang Ju ay nakakuha ng kontrol sa nayo ni Chang'e. Ang kanyang mga tao ay saan man sa hilaga sa Mona City. Hindi kami makakapunta kahit saan na nais namin. Kaya maghihintay kami hanggang sa pagsisimula ng kataas-taasang komperensya bukas at tingnan kung paano ang mga kalagayan. Panipi, si Daryl ay mukhang kalmado sa ibabaw, ngunit nagpapanik siya sa loob. *6, ako lang ang pumasok sa sikretong silid ni Zhang Ju at halos magtagumpay sa isang sorpresa. Na, pag-atake alam si Zhang Ju, hindi niya gagawin. Na umupo ka at maghintay. Sa sandaling ito, siya na ay malamang na nagpapadala ng mga tao upang mahanap ako. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali, walang nagpunta man naghahanap sa sekta ng Jade. Parang ganun wala pa ring ideya si Zhang Ju na si Daryl ay nasa Jade Sect na gumagamit ng peking pagkakakilanlan. Bahagyang gamon ang pakiramdam ni Daryl. O sige, tumango si Zoe. Sa ganun, sinulyapan niya ang dalawang tao na nakatali. Ano ang gagawin natin sa dalawa? Panipi, ay lock up muna sila. Magpapasya kami kapag natapos ang kataas-taasang komperensya. Bukas ngunit, hindi mo dapat payagan ng sinuman, walang pag-aalangan na sinabi ni Daryl. Nais niyang patay na agad sila, lalo na si Harold, tulad ng paglakas ng loob niya. Gayahin siya at pairan ang reputasyon ng Elysium Gate sekta. Ito ay hindi magiging awa kung namatay si Harold, ngunit naisip ni Daryl na magiging kapakipakinabang si Harold, kaya nilabanan niya ang pagnanasang patayin siya. Si Zoe kumaway ng mabilis ang kamay at nag-utos na si Harold ay dadalhin si Daryl. Ay, ang dami kong sinabi nang bumalik siya sa kanyang silid at ipinagpatuloy ang kanyang paglilinang. *6, noong si Zhang Ju ay gumagamit ng Diablo. Sa sealed mirrors, muntik na niya akong patayin. Samantala, sa bulwagan ng ghost sa mundo sa ilalim ng mundo, ang hari ng mga patay ay naupo sa kanyang trono bilang si Jack, Woody at ang iba pa ay lumuhad ng may paggalang. Sa ibaba at tinignan niya sila at ang kanyang katawan na nagpapalabas ng isang malakas na aura. Tahimik na tumabi sa kanya si Chester. Siya ay ang utos ng hari ng patay at dahil sa kanyang espesyal na katayuan, siya ay hindi kailangan lumuhod. Sa oras na ito, si Jack pinisil ang ngiti at iniulat sa hari ng patay, kamahalan, alinsunod sa iyong mga tagubilin. Ako ay pinangunahan ng aking mga nasasakupan na humiwalay sa tribo ng Raksasa. Mangyaring sabihin sa akin kung ano ang susunod na gagawin. Panipi, ngumiti ng konti ang hari ng patay at dahan-dahang sinabi, well. May balita, ako mas, maaga na ang The Nine Continent ay ang host ng kataas-taasang convention bukas sa North Mona Royal City. Dalhin ang iyong mga tao at pumunta doon agad. Panipi, pagkatapos, ang hari ng patay ay dahan-dahang tumaas ang kanyang kamay at isang lagayan ay lumipad palabas at dumapo sa paa ni Jack, ang mga tagubilin ay nakasulat sa pouch na ito. Tandaan, maaaring walang mga pagkakamali. Panipi, ang tono ng hari ng patay ay walang malasakit, ngunit marinig niya ang tunog. Ay, winigiwi niya ang kamay niya. Kamahalan, huwag mag-alala, mabubuhay ako tulad ng iyong inaasahan. Kinuha ni Jack
Ang lagayan at mabilis na umalis kasama si Woody at ang iba. Pinanood ni Chester si Jack at ang iba pa na umalis, pakiramdam ng isang medyo hindi mapalagay sa kanyang puso bilang nais niyang umusad upang tanungin ang hari ng patay. Gayunpaman malamig na sinabi ng hari ang patay, Chester, may kasalanan ka ba? Hindi. Siya malakas, ngunit ang kanyang boses ay tunog. Tulad ng siya ay nasa control. Puso ni Chester ay nanginginig sa paglabas niya. Kinuyam ang kanyang mga kamao at sinabi, kamahalan, ako ay hindi ko alam kung anong kasalanan ko. Naguluhan si Chester. Kabanata 2770. Anong ginawa ko? Sabi ni Chester. Ang hari ng mga patay ay sinabi ng hindi mapagpanggap. Kahit na ikaw ang aking utos at ikaw ay tamasahin ng maraming mga pribilehiyo. Hindi mo, maaaring gawin ang nais mo pumasok ka sa ika-36 na antas ng purgatorio ng walang pahintulot sa akin at kinausap ang pinakamakasalanan ng tao. Kaya nilabag mo ang mga batas. Sa ilalim ng lupa sa palagay mo hindi ba? Ikaw nagkasala, panipi, ano? Natigilan si Chester nang marinig yan alam ba ng hari ng patay na nakita ko si Donahue nang nakapasok ako purgatorio. Ngunit pagkatapos, para sa utos ng hari, nang patay na Wak pumasok sa purgatorio nang hindi hinihingi ang kanyang pahintulot. Sa wakas, natagpuan ni Chester ang naiintindihan na dahilan. Ang hari ng patay na sadyang naghanap ng kasalanan ni Chester. Bagaman siya ang hari ng atsugol ng patay, ang mga usapin ng siyam na kontinente ang laging malapit sa puso niya. Ang hari ng patay ay nagpadala kay Jade at sa yung iba sa North Mona Royal. Nalungsod, marahil upang sirain ang kataas-taasan na konvensyon. Para maiwasan ni Chester na nagdulot ng anumang kaguluhan, siya ay sadyang sinisingil siya ng isang crime o Einstein siya. Naiirite si Chester matapos itong maisip. Ang hari ng mga patay ay masyadong tamad san walang katuturang usapan na natili si Chester tahimik. Dalhin mo sa kulungan si Chester para sa 2 araw upang mapag-isipan niya kung ano ang nagawa niya. Panipi, Peter Patter. Tumugon ang ilang mga hukbo sa ilalim ng lupa sa utos. Tinali nila si Chester at hinayla siya. Palabas ng hall, si Chester ay nais na magpumiglas, ngunit pinigilan niya. Matapos isipin ang sariling sitwasyon. 2 araw lamang ito. Pagkatapos ng 2 araw, makakahanap siya ng pagkakataon na alamin ang anumang balita tungkol sa siyam na mga kontinente. Kinabukasan sa North Mona, buhay na buhay ang mga bagay. Ang kataas-taasang kumperensya, ang pinakawalang uliran kaganapan sa 1,000 taon, ay gaganapin. Sa palasyo, halos lahat ng mga sekta sa siyam na kontinente ay lumahok sa pangyayari ito ay isang yumayabong na oras para sa siyam na kontinente. Ang mga lansangan at eskinita ng Royal City ay masikip at ang mga tao ay tinatalakay. Ang kataas-taasang komperensya, ang sukat ng kaganapan ay napakalaki at itin ay gaganapin. Sa palasyo, sa makatuwid ang ordinaryong tao ay hindi makakapasok. Kahit na kaya, ang paligid ng palasyo ay masikip pa rin sa mga tao. Sa palasyo, libu-libong upuan ay nakaset up sa square sa harap ng Infinite Hall. Ang mga tao ay nagsisimulang dumaloy sa venue at pagsakop sa mga upuan, halos lahat ng mga sekta ng paglilinang na nakikilahok. Sa kaganapan ay dumating. Ang venue ay mukhang isang malaking itim na patch mula sa malay kapag ito ay nakapak na sa mga tao. Siyempre, lahat ng mga upuang iyon ay kinuha lahat sa mga sect masters at ang mga matatanda. Maraming mga sekta ng paglilinang sa siyam na kontinente. Kung ang lahat ng mga magsasaka ay umupo, kahit na ang napakalaki ay hindi magawa ng palasyo ng North Mona upang mapaunlakan ang lahat ng mga ito. Daan-daang libu-libong mga tao ang nagtipon sa plaza ng Infinite Hall, naghihintay para magsimula ang kumperensya. Dahan-dahang dumating sina Daryl at Zoe kasama ang mga alagad ni Jade Sekta. Si Daryl ay sadyang pinagkubli ang sarili sa buong balbas at ito ay nagpamukha sa kanya ng mas matanda ang taon. Matapos ang pagsalakay kay Zhangju nagkamali siya noong gabi. Magagamit lamang ni Daryl ang pamamaraang ito upang itago ang kanyang pagkatao. Salamat sa pakikinig. Can subscribe, hit the notification bell para sa update. Hanggang sa susunod na kabanata.